Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala-facon. Galalala-facon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Galalala-facon. Galalala-facon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Galalala-facon. Galalala-facon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful! Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan eh, parang nangyari na eh. Hinahabol mo na lang yun, sinusubukan mo na lang gawin okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno eh. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pag nilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin? Mga
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pilipinas, ang oras 8:10 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan. Isyung Pambayan. Comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kamusta po kayo, Pilipinas? At syempre magandang umaga sa mga kababayan ho nating nasa iba't ibang panig po ng mundo. Anumang oras, time zone, weather, ay magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa pagtutok sa DZRH. Ako po si Milky Rigunan. Welcome sa Isyung Pambayan. Ngayon pong June 7, 2026. Marami ho tayong pag-uusapan ngayon pong umaga. Uy, pasukan na. Pasukan na ng ating mga estudyante. Ang nanay at tatay ba ay nakapag bayad na ng matrikula?
Nakapabili na ba ng mga school supplies at uniform? It's alright. Abay, pag ganito pong panahon si nanay at tatay, lalo na si nanay na siya nagbabudget ng sweldo ni tatay. Ay sumasakit ang ulo. Paano ibabudget ang sweldo ni tatay ng ubod ng liit? Sa pagbili po ng school supplies, matrikula at pangkain araw-araw ng buong pamilya. Bukas ang pasukan ng mga nasa pampublikong paaralan pero hindi ko pa, may mga ibang petsa rin. Ang pasukan naman ng mga nasa pribadong paaralan. Handa na ba ang Department of Education? Ang mga concerned government agencies o yung mga LGU kailangan ng inyong kooperasyon sa mga lugar na maraming mga paaralan na nasa inyong mga distrito. Bukod dyan yung safety ng atin pong mga mag-aaral at sana sa pagdating ng mga kalamidad lalo na ng bagyo ay nakapaglinis na ng mga estero para maiwasan po ang baha kapag panahon po ng eskwela. Although meron na pong mga direktiba dyan ang DepEd at mga LGU kapag malakas ang buhos ng ulan. It's alright. Marami rin ho sa ating mga kababayan ang naiinis, natutuwa sa patuloy na serye ng Senetflix. Diyan po sa Senado, ibig sabihin kailan ba matatapos? O sunod-sunod pa ba ang serye ng atin pong mga insidente at ganap diyan po sa Senado? Abay, ilang araw nang nagkakagulo dyan sa Senado at nakalulungkot ayon po sa ating mga kababayan. Ang dami ho natin mga problema pero mga posisyon nila ang kanilang mga binabantayan at pinoprotektahan. Para sa akin, ang panawagan ko lamang ho at ganito rin siguro ang panawagan ng marami ho sa ating mga kababayan kay Senator Alan Peter Cayetano. Igalang ang naging desisyon po ng naging ganap kamakailan dyan sa Senado kung saan ipinanumpa na bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. At kinilala na rin po ng Malacanang, may mga pagbati na po dito ang palasyo maging ang House of Representatives sa pamagitan naman ni House Speaker Faustino D. III. Para umusad na po ang trabaho diyan sa Senado. Biruin niyo yung ilang araw na dapat ay inilaan po ng Senado sa pagpapatibay ng mga panukalang batas bago ang Sine Die adjournment noong nakaraang linggo ay nataon o kaya ay nangyari yung mga drama at ganap diyan sa Senado. Habang sa Kamara, pinagtibay po ang mahalagang panukalang batas in third and final reading. Sana yung last 3 days dyan po sa Senado, sa halip po na Senetflix, ang inabangan po ng ating mga kababayan. Nagmula po yan dun sa yung pagsulpot at pagpapatakas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hanggang sa pagpapalit ng liderato dahil binoykot ng dating Senate majority yung mga sesyon dyan po sa Senado. Sayang po yung mga oras na sana ang pinaghahandaan po ngayon ng Senado ay ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Na sana matuloy po ang pre-trial. Kung hindi ako nagkakamali ay June 15. At ang schedule na ibinigay po noon ay July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero marami ho tayong pag-uusapan. Ang pinakamahalaga ho na pagtutuon ng pansin ho natin ngayon, pasukan ng atin pong mga anak. Magandang umaga sa mga viewers po ng RHTV sa iba't iba pong mga channel at syempre ang atin pong mga walang sawang nakikinig sa DCRH, Luzon, Visayas at Mindanao. At marami din po tayo mga kababayan na nakatutok po sa iba't ibang panig po ng mundo. Handa na ba ang nanay at tatay at syempre mga estudyante ho natin
Pasukan po bukas sa karamihan sa mga public school at ilan sa mga pribadong paaralan. At mamaya makakausap po natin ang chairman ng House Committee on Basic Education, Pasig Representative Roman Romulo. Ano bang mga napag-usapan bago ang pasukan? Dahil ang komite ni Congressman Romulo ay lagi na ipag-coordinate sa DepEd, lalo na po sa usapin ng pasukan. Ano ba ang tinatawag na, may tinatawag ngayong bago gagawin na lamang TRISEM ba? Yung pasukan sa mga public school. Alamin po natin mamaya kay Kong Roman Romulo. Sa pagpapatuloy po ng Isyong Pambayan, at sa may mga lakad ngayon pong linggo ng umaga, mabilis ang daloy ng traffic along EDSA, both lanes, at sana po'y ingat sa inyong pagmamaneho. Pilipinas ang oras, 8:18 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Bayan! Pilipinas, ang oras 8:23 ng umaga. Ako po si Mil Crigunan, dito po sa Isyong Pambayan hanggang alas 9. At syempre bukas po, maagang may gising si nanay at tatay at ang ating mga estudyante. Pasukan na para sa school year 2026-2027. Kamustahin nga natin ang koordinasyon ng House Committee on Education dito ho sa mga paghahanda rin ng DepEd sa pasukan. Nasa linya po natin ang chairman ng naturang komite Pasig Representative Roman Romulo. Kong Roman, magandang umaga. Welcome uli sa Isyong Pambayan. Good morning, Milky, at lahat ng nakikinig nanonood. Good morning po sa ating lahat. Gandang umaga. Congressman, unang-una, I'm sure nakatuto ka dito sa sa DepEd kapag malapit na ang pasukan at may mga hearing din ng Kamara bago ang Senate adjournment. Ano po ang may babalita natin kay nanay at tatay ngayong pasukan? Well, unang-una, alam naman natin lahat na implement na po ata ngayon ng ating Department of Education yung tinatawag nilang 3 semesters. Kapalit po yan nung dating 4 quarters. Ang rason naman po dyan, maganda naman po yung layunin. So yung implementasyon na lang ang titingnan natin. Kasi kung maalala natin, Milky, talagang nagiging problema natin ay hindi natin naaabot yung minimum number of days na ang isang bata ay nasa loob ng classroom kasama ang teacher at may tinuturong lesson plan. Kasi dito sa Pilipinas, nabanggit nyo na rin kanina yung panahon na to, maraming mga bagyo. So no classes po yun. Marami rin po tayo mga national and local holidays. Kaya wala rin pasok yun. Tapos meron rin mga pagkakataon na may mga DepEd activities. Kaya kahit na merong pasok, pumapasok yung mag-aaral at yung teachers, pero hindi naman sila sa loob ng classroom talaga or nagtuturo ng lesson plan kasi yan yung mga elimination round ng palarong pambansa, National Festival of Talents, or yung iba-iba pa pong mga activities ng DepEd. Yun ang sinasabi sa atin ng Department of Education na gustong ma-address netong paglipat nila from 4 quarters to 3 semesters. Oo. Ibig sabihin ba, Congressman, ay simplihan natin para sa unawa ng mga magulang natin sa elementary school at mga nasa pribado, pampublikong paaralan. Kasi di ba tayo noon, first, second, third, fourth grading period, yun ang tawag natin, di ba, Congressman? Ngayon, itong 3-term school calendar mag-start ng 2026-2027, anong ibig sabihin? So, ibig sabihin ba nito ay hanggang third grading period na ang magiging kumbaga ay basehan ng kanilang mga marka o grades na ibibigay ng mga guro natin. Pero makatutulong ba ito halimbawa? Kasi di ba ang sabi nga ay, anong pagkakaiba nung 4, ngayon ay gagawing 3? Hindi masyadong maintindihan ni nanay yun. Well, ang paglipat from 4 quarters to 3 semesters, pareho pa rin po yung magiging length ng class days. Meaning talaga nakalagay naman sa mga DepEd orders, dapat may minimum of 180 days. Diba? Yun ang laging sinasabi ng mga department orders ng Department of Education, taon-taon. So ito po, yung dating 4 quarters, kunyari 10 months siya, mananatili pa rin yung 10 months. Pero ang ginawa po ng Department of Education ay bawat yung 3 SEMs, pinahaba nila.
Tapos sasabihin po doon, meron silang tinatawag na yung first week ng classes, beginning block po ang tawag nila doon. Meaning, wala pa po talagang lesson plan na tinuturo dyan. Yan po yung 1 week o 4 days na yan, hindi ko sure kung 4 or 5 days kasi yan. Ang gagawin lang nung student and teachers, ito yung kukunin niya yung listahan ng mga students na pumasok. Pangalawa, yung mga polisiya ng paaralan. Yung mga admin work ay dito gagawin dapat sa 4 o 5 araw sa beginning block nung Department of Education. Tapos, pagkatapos ng first week, pagdating ng second week, dapat mag-umpisa na po yung tinatawag nilang instructional days. Meaning, for 55 or 56 days, dapat nasa loob ng classroom ang bawat estudyante, ang teacher nasa loob ng classroom rin, at may lesson plan na tinuturo. Yun ang gusto nila mangyari for 55 or 56 days per SEM. Tapos yung last block po nila, yung end of block, dito naman po yung admin work na naman na igagawin ng mga teachers. Meaning, wala na po talaga dyan na classroom instruction. Yung mga admin work dapat gawin dyan. Tapos, Milky, importante dito yung pagitan ng first SEM to second SEM to third SEM. Ang gagawin nila dito ay 2 weeks na po ito. Ang sa 2 weeks na yan, dyan gusto nilang mangyari yung mga DepEd activities katulad nung palarong pambansa elimination, National Festival of Talents elimination, at yung para dun sa school press conference nila. Dun dapat nagaganap yun, dun sa 2 weeks at 2 weeks. So, theoretically, kung mai-implement ng tama, ay meron tayong masasabi na more or less, almost 165 to 170 days na talagang purely nasa classroom yung bata at yung teacher at may lesson plan na tinuturo. Yun naman po yung gusto nila. At maganda po yun. Tama po yun. Dahil yun naman po, doon talaga kaya nga pumapasok yung bata eh. Doon siya matututo, yung instructional days. Pero again po, iba po yung maganda yung layunin. Tulungan po natin ang DepEd, bantayan rin po natin dahil yung implementation ang importante dito. Ito po yung paliwanag nyo sa 3-term school calendar, Representative Roman. Pero ang sabi nga ho ng mga nanay natin, sige, mabawasan from 4 to 3 na lang. Meron po bang nabawas na mga subject na ituturo sa atin pong mga mag-aaral? Again, ang sinasabi po sa atin ng Department of Education, wala naman kung ano yung curriculum ngayon, yun na dapat ang masusunod. Hindi na po mag-iiba yan. Pero, ang sinasabi sa atin ng teacher groups, pagdating ng mga committee meeting, ang sinasabi ng teacher groups, ang parang napapansin nila, una, parang pakiramdam nila, kulang yung training. Pangalawa, sinasabi nila, from the 4 quarters, yung competencies, siniksik raw dito sa 3 semesters. Pero sabi sa atin ng DepEd, meron naman ongoing at nag-umpisa na rin po yung kanilang upskilling at yung teacher training tungkol sa curriculum. Pangalawa, ang sabi nila ay dapat parang binibigyan nila ng flexibility nga ang mga guro na pagdating nung semester na yon ay sasabihin nila ito yung mga dapat niyong ituro. Pero may flexibility ang mga guro. Kung hindi nararating nung estudyante o hindi ang tingin ng teacher hindi pa naiintindihan o fully nako-comprehend nung learners nila, ay pwede nilang patagalin yung bawat competency. Kaya dito po talaga nagkakaroon ng confusion. Kasi nga yung sinasabi ng DepEd, binibigyan na natin yung mga teachers. Kasi may problema tayo talaga, may challenge sa quality of education. Ang sinasabi, masyado natin maraming competencies na namamadali tayo. Sabi ng DepEd, sa 3 semesters na to, yung tinatawag na budget of work nila, sinasabi nila sa mga teachers, kayo ang may flexibility ngayon. Ito ang sinasabi namin na dapat matapos ninyo, maturo ninyo, kung tingin ninyo, kailangan mag-slow down para maintindihan talaga ng bawat mag-aaral yung tinuturo nila. Walang problema sa DepEd yun. Yung hindi ninyo matatapos ng first SEM, pwede second. I-carry over yun sa second SEM. Yung hindi matatapos ng first and second SEM,
pwedeng carry over yon On the third sa third sem. sem. Ngayon po, ang tanong ng mga guro dyan, paano yung mga exam? Wala namang problema sa first sem, sa second sem. Pwedeng maging flexible yung mga regional, yung mga SDO natin, schools, divisions, offices. Pero ang tanong ngayon at kailangan ma-resolbahan ng DepEd, paano kung iba-iba yung pagdating ng last sem, yung third sem, iba-iba yung pace na pagturo at iba-iba yung marating na competencies. Magkakaroon pa ba ng iisa lamang na national achievement test o national or finals? Kasi nga pwede magkaiba-iba. Sa huling hearing, sinabi ng DepEd, yun naman ang titingnan nila, pero yung konsepto nila ay dapat yung pace ng teacher bawat sem ay masigurado niya na kung ano man ang tinuturo, natututunan ng bata. So malaki pala ang papel talaga dito ng guro, no? Kasi ang facing depende, hindi na nga sila kumbaga obligahin ng DepEd, pero dapat makatugon bago sumapit ang third term. Yun ang ibig sabihin ba, Congressman? Ang gusto kong linawin din, ayan, ang ating pong bansa ay nakararanas ng mga malalakas na bagyo kapag panahon po ng pasukan. Gusto kong malaman ano naman ang magiging epekto nito sa pinaiksing term from 4 to 3rd term ng school year dito sa mga on-site o pagpasok ng pisikal ng ating mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy po yan ng isyong pambayan, ang aking mong panahin ngayon, ang kinatawan ng Pasig, Chairman ng House Committee on Basic Education, Congressman Roman Romulo. Kong, dyan ka lamang at magpapaalala lamang kami. O Pilipinas, ang oras, 8:34 ng umaga. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Kilig to the Bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Pilipinas, ang oras 8:37 ng umaga. Ako po si Mil Gregonan. Samahan po ninyo sa Isyung Pambayan hanggang alas 9 ng umaga. At sa mga kagigising lamang, mga late tuner, ang akin pong panauhin ngayong umaga kapag magpapasukan, talagang siya na talaga lagi yung kinakausap paghahanda ng pasukan ng atin pong mga estudyante. Ang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawa ng Pasig City, Representative Roman Romulo. Kong Roman, ang tanong ko bago tayo mag-commercial break, yun po bang napag-usapan po ba dito o natalakay man lang ng DepEd kung ano yung gagawin? Halimbawa, may mga malalakas po tayong bagyo o kaya naman habagat. Yung habagat, mas matagal sa bagyo na lumilika ito, nagre-resulta ng mga pagbaha sa maraming mga lugar. Paano po yung mga on-site? Halimbawa, kasi yung mga private school, parang na-perfect na nila yung module na mag-on-site na lang sila habang kumbaga ay masama ang lagay ng panahon. Kamusta po sa mga pampublikong paaralan? Well, may bago na namang department order na nilabas ang ating Department of Education na complementary naman dun sa mga una nilang lalabas tungkol pag may bagyo, kung kailan may mga kulay ulit, kung kailan mag-shift to online, kung kailan pwedeng physically pumasok yung mga mag-aaral, at yung dati pa rin nilang rules na kung nasa eskwelahan na, ano yung mga gagawin. So, andiyan pa rin po yan, pero Milky, alam naman natin ang totoo, no? Lalo na pagdating sa elementary, yung Key Stage 1, Key Stage 2, actually hanggang siguro junior high school, talagang hindi naman talaga ganun ka-effective ang online. Talagang sa totoo, I think meron rules ang Department of Education na may pagkaganito yung bagyo, ito yung kulay, walang pasok, hindi kailangan pumunta, mag-shift sila sa online. Pero lahat po yan, maganda yan, and lahat po yan for the safety of the students and the teachers. Pero pagdating ng kalidad ng edukasyon, wala pa rin talagang substitute ang papasok ng face-to-face sa paaralan. Pero wala ko tayong magagawa. Kasi ito talaga yung panahon ng ating pagbagyo. No? Kaya kung mapapansin po natin, yung second semester na ginawa ng Department of Education, meron dinagdagan po nila yung instructional days. Kasi sa totoo, wala naman talaga sa kamay natin kung kailan makakabagyo, anong epekto nito. So tingin ko, yun ang isang katanungan sa kanila talaga. Paano yung meron bang magiging mga make-up classes? Kunyari, masyadong maraming araw ang mawala sa face-to-face. Pero again po, ito naman ang nilalabas nila, may online na gagawin, pero Milky, alam natin ang totoo. Hindi kasing effective ng face-to-face ang online. Yes. Hindi lamang yan, Kong Romana, hindi ganun ka-effective. At the same time, problema lalo na sa malalayong lugar, wala namang internet yung mga kababayan natin doon. So hindi po epektibo yung online classes. Pwede ho siguro dito ho sa atin at sa ilang mga karatig lalawigan, pero karamihan po walang internet. Karamihan ho nga sa ilan ho natin mga mag-aaral, wala hong serbisyo ng kuryente yung mga bahay po nila. Alam mo, Milky, totoo yan. Pero kahit sa Metro Manila, meron pa rin po tayong mga lugar na yung wifi mahina. Pero again, sabihin na natin na perfecto yung wifi. Milky, alam natin ang totoo, lalo na kung meron kang class na you have 50 students, tapos yung guro, talagang yung attention span, napakahirap ma-maintain. Kaya talagang medyo maliit yung attention span pagdating talaga ng online. Kaya talagang alam naman ng DepEd, pero again, wala naman tayong magagawa kung talagang may bagyo o hindi talaga pwedeng pumasok sa paaralan. Talagang make do na lang talaga sila. Meron mga online, pero sa totoo, kaya ang tanong, paano may make-up classes pa rin po ba? Kahit may online, pag masyado maraming instructional days ang mawala. Yung iba naman make-up classes na lang kasi pwedeng hindi po kumbaga ay pwedeng i-implement yung online kasi marami ho sa mga kababayan natin wala nga hong serbisyo ng kuryente, alang internet, wala ho silang paraan para makapag-online, yung mga computer, laptop, wala ho silang ganun So, pwedeng pwede pa rin yung make-up classes ipatutupad po ng mga guro ho dito.
yun ang tinatanong natin sa Department of Education kung ano yung naman, hindi pa klaro nung huling committee hearing kung ano yung polisiya tungkol sa bagay na ito. Kasi alam natin, Milky, itong past academic calendar, ang ginagawa po doon, kinakount na rin po nila yung online classes eh. Pero siguro alam naman natin ang totoo, meron na nga tayong problema sa functional literacy. May challenge talaga tayo. Lalo na lumabas nga yung huli na datos na kahit grade 11 na ay hindi 87% ang hindi independent readers. So kailangan talaga maremedyohan, mabigyan ng focus yung pagremedyo dito sa mga challenges na ito. Alam mo, Kong Roman, naalala ko lang may panukalang batas din kasama mo dyan sa Kamara, si Akbayan Representative Shell Jokno. Mainit yung usapin sa West Philippine Sea, hindi ba? Nitong mga nakalipas, may mga panukala siya na isama sa curriculum o mapag-aralan man lang ng mga kabataan natin ang usapin ng West Philippine Sea. Pwede bang i-implement na ito or i-consider na ba ito ng DepEd for school year 2026-2027? Well, sa totoo po, no, pwede naman talagang i-integrate po yan sa ibang subjects kasi meron namang araling panlipunan, meron din history classes. Hindi naman po talaga kailangan ng batas. On a separate subject. Kasi on their own, DepEd can actually integrate this into the current subjects. At siguro po, sa totoo lang, mas maganda na ng Department of Education or kung meron man tayong panukalang batas, kailangan talaga integration na lang. Kasi, Milky, umabot tayo sa issue na ito na functional literacy ang problema. Marami ho talagang contributing factors. Pero sa pananaw ko, isa sa malaki na factor dito ay yung pabago-bago ng curriculum dahil maya't maya, meron tayong gustong ituro sa mga bata. Tuloy, nawawala po yung focus sa pinaka-basic. At yan yung marunong magbasa at naiintindihan yung binabasa at math grade level readiness. Kaya siguro po, yung mga panukalang batas na ito, marami po yan, hindi lang naman isa yan, iba-iba. Ang kailangan po talaga dito ay, una, integrate na lang sa mga current subjects. Pangalawa, on their own, dapat pag-isipan na ng DepEd saan nila pwedeng ipasok. Dahil mahalaga yung mga paksa na ganito. Pero hindi naman kailangan ng batas pa. Hindi naman kailangan ng bill pa. At kung lahat po tayo, yung mga various po na mga panukala natin ay gusto nating maging subject o ipasok dun sa mga curriculum, dito naman po talaga nawawala yung focus po eh. Siguro panahon na pag-isipan natin, grade 11 na po yan. Papasok na ng kolehiyo yan. In fact, dati, first year college yan, ay kung hindi pa independent readers, hindi ba dapat medyo magpanik na tayo dahil malaking problema. Sila rin po talaga magmamana ng lipunan natin. Nakalulungkot yung sinasabi mga Kong Romana, no? Grade 11 na hindi pa masyadong makapagbasa at hindi masyadong maintindihan yung binabasa niya. Anyway, ito, concern naman ni nanay at ni tatay, naidudulog niyo po ba yung problema rin ho ng mga magulang natin na mataas na tuition, hindi lamang po kasi may mga sinisingil din sa mga public school, lalo na sa mga private schools. Napag-usapan ba yan, Kong Roman? Well, sa DepEd schools natin, wala naman talaga dapat masyadong maging issue dahil yung tuition fee ay talagang sa DepEd schools natin, libre naman po talaga ang tuition fee. Sa ating mga private schools, matagal na naman po may formula po yan. Hindi naman pwedeng mag-akyat lamang ng tuition fee ang isang pribadong paaralan. Parang settled na po yan, may proseso yan, kailangan may konsultasyon po yan sa mga stakeholders ng paaralan at kung mag-i-increase man ang tuition fee, ay nakalagay naman po dyan saan dapat ilaan yung pag-increase na yan. At yun naman, medyo acceptable naman yun dati pa. So, kailangan lang talaga masunod yung proseso, lalong-lalo na pagdating sa ating elementary. Ang talagang medyo iba na lang ay yung hopefully po, no, ma-ratify na rin sa Senado kasi na-ratify na po namin sa House yung amendments dun sa UACTE and UNIFAS. Sana maambiyendahan na yan at ma-ratify
at matigil yung gulo sa Senado. Anyway, Kong Roman, baka meron ka kong panawagan, mensahe sa ating mga magulang, mag-aaral at mga guro. Simula na po ng pasukan bukas na sa inyong pagkakataon bilang Chairman, House Committee on Education. Well, unang-unang Milky, maraming salamat dito sa pagkakataon sa mga nakikinig po sa atin, education stakeholders natin, yung ating schools, teaching ng teaching, yung ating mga mag-aaral. Alam po natin na marami tayong challenges, pero alam rin natin ang totoo, marami na ring reforms ang nagagawa. Yung mga reforms na ito, hindi madali lahat at hindi madaling i-implement. Kaya talagang kailangan din ng Department of Education yung tulong po natin, yung suporta natin. Pag meron tayong nakita na pwedeng improvement, siguro isabi lang natin sa guro, sa principal, para umabot at mabago nila whether sa central o sa ating schools o sa division. Pero ang mahalaga, kailangan rin po talaga ng Department of Education yung suporta natin sa mga reforms na ginagawa nila para ito naman lahat para sa quality of education, para sa ating mga mag-aaral, sa ating mga anak. At paalala natin, Kong Roman, sa mga anak natin at mga estudyante, mag-aral ng mabuti. Di ba? Mahal magpaaral Yes ngayon. Di ba, Kong Roman? Maraming salamat sa Totoo po oras. yan. Oo, di ba? Napakamahal ng matrikula. Anyway, magandang umaga, Kong Roman. Salamat sa oras. Ngayon pong umaga. Have a good Sunday. Maraming salamat. Ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture at kinatawan ng Pasig City, Congressman Roman Romulo. Ayan ang gagawing paghahanda ng DepEd. Ang concern ko talaga yung tuition Sa bagay, yung mga DepEd schools ay wala ho masyadong binabayaran. Siguro may mga konting bayarin lamang ang nanay at tatay. Pero yung mga pribadong paaralan, sabi nga ni Kong Roman hindi basta-basta pwedeng magtaas ng matrikula. Depende ho kung saan din ang paggagamitan at kung meron bang pangailangan. Siguro naman ay marami ho sa ating mga paaralan ngayon ang meron pong mga desisyon na wag muna mag-implement ng anumang tuition fee increase sa mga private schools dahil mahirap po ngayon ang buhay. Ang dami hong nangyari ho ngayon na mga krisis. Nagpataas po ng presyo ng lahat ng bilihin. Ang epekto ng krisis dyan sa gitnang silangan. At sa mga mag-aaral ho natin, ang panawagan ko pong muli, ingat ho kayo at mag-aral ng mabuti. Mahal po ang matrikula sa ngayon. Tulungan niyo po si nanay at tatay. Matutulungan niyo lang ho sila sa pamagitan ng pag-aaral ho ng mabuti. Matulog na mga aga. Pasukan na bukas. Babalik pa rin po ang isyong pambayan at marami ho tayo mga balita pa rin at mga mensahe mula po sa mga viewers ho natin. Pilipinas ang oras, 8:50 ng umaga. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mulat sapol, no? Parang yun ang naging joke na parang gusto mo maputol ang puno, punta ka sa DNR. Pero kasi ano na yan parang nangyari na hinahabol mo na lang sinusubukan mo na lang gawing okay yung pinahintulutan mo. Babalik at babalik pa rin siya na dapat ma-hold into accountable yung mga pumayag. Actually, yung namimiss kasi ng DNR dun sa debate dito is hindi siya usapin kung i-earthball natin yung mga puno. Ang usapin siya is ba't nila pinayagan yung project in the first place. This is a room para sa kanila, parang pagnilayan nila or mag-self-assessment sila bilang isang ahensya na talaga bang na-fulfill natin yung mandato natin?
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna. Bayan! Pilipinas, ang oras 8:52 ng umaga at mamaya po susunod ang programa ni Edniel Parosa at Giselle Ricafort. At salamat din po sa mga nakatutok sa atin sa iba't iba pong mga channel sa inyo pong cable. At syempre yung mga nakatutok sa Facebook Live ng DCRH. Gusto ko pong batiin. Ayan, magandang umaga kay Melo. Anthony Abrenica, good morning. Hermogenes Cardenas, good morning. Milky, happy Sunday at God bless. Watching from Montalban, Rizal. Amor Mio, Bacau, Duclayna. Yes po, Ma'am Milky, dapat igalang ni Alan Peter Cayetano ang majority decision. Hindi na po siya ang Senate President. Louis Oraa Abad, kahit ano po ang gawin, wala na talagang laban si Cayetano. Simple lang naman po ang solusyon. Special session lang. Ang ayaw niyong sumipot, ibig sabihin, tama lang ginawa ng bagong majority. Pag sumipot naman kayo, ibig sabihin, quorum na. Botohan uli, di tapos na po ang 10 lang kayo. Ayan, saang siya lulugar dyan. Ang sabi po ng ating viewer, Louis. Si Brahman Naraga, good morning Milky. Respeto ni Alan Cayetano ang bagong Senate President ng Senado, si Sherwin Gatchalian, para matuloy pong impeachment trial ni VP Sara kung quality or not o kung guilty or not, para matahimik na rin po ang buong Pilipinas. Alam niyo yan, position ko po kung sinasabing walang kasalanan, walang ginawang anomalya, humarap po at umusad ang impeachment trial. Kung mahatulan o hindi, at least mag-move on po ang Pilipinas. Hindi po yung ganitong katakot-takot na drama ang ginagawa po ng ilan sa mga nasa likod ng kampo ni Vice President Sara Duterte, maging yung ilan din po na inaakusahan. Tristan Wyatt Gulay, magandang umaga manang Milky. Randy Santisas, nakikinig din at nanonood. MJ Arce o Arce, good morning, watching from Parañaque City. Francisco Antonio Ramirez Garcia, magandang umaga Milky, watching from Talavera, Nueva Ecija. Salamat po sa inyong panonood at pagtutok every Sunday sa Isyong Pambayan, at muli po ilan pong mga balitaan. Opisyal na ngang magbubukas ang klase para sa school year 2026-2027 sa mga pampublikong paaralan bukas, June 8, araw ng Lunes. Tinaya ng Department of Education na 26 hanggang 27 milyon ang mga mag-aaral ang papasok bukas. Mas bababa ito kumpara sa halos 28 milyon noong nakaraang taon. Ayon naman kay DepEd Assistant Secretary at NCR Regional Director Joyce Andaya, maring may kaugnayan ang pagbabago sa population growth sa nakaraang dekada. Magkahalo ng mga bad news at good news sa atin pong mga motorista. Asahan daw po ang malakihang dagdag sa rollback sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa oil industry sources, 3 pesos hanggang 4 pesos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, hanggang 5 pesos hanggang 6 pesos naman sa kerosene. Habang merong inaasahan naman na 150 hanggang 250 na rollback sa kada presyo ng gasolina. Bukas malalaman po ang final na oil price adjustment na ipinatutupad naman tuwing araw ng Martes. Ayan, ulitin ko kay Manong Driver at sa mga motorista ho natin, baka daw po merong rollback at meron din pong pagtaas ng presyo. Asahan ng malakihang dagdag at rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ito, 4 at 3 pesos hanggang 4 pesos posibleng dagdag sa kada litro ng diesel, at 5 pesos hanggang 6 pesos sa kerosene. Pero meron daw pong pagbaba naman sa presyo na 150 hanggang 250 rollback sa kada presyo kada litro po ng gasolina. Ipatutupad yan sa araw ng Martes.
Magbibigay naman ng libreng sakay ang Metro Manila Transit Line 3 sa araw po ng Kalayaan June 12 bilang bahagi ng pagdiriwang ng Independence Day. Ayon sa Department of Transportation, MRT3 magsisimula ang libreng sakay sa lahat ng istasyon mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Idineklara naman ng Vatican ang St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas bilang isang international shrine. Batay sa inalabas na decree ng Diocese for Evangelization, noong May 25 kinilala ang dambana bilang isang pandaigdigang sentro ng debosyon kay Padre Pio. Kinilala ang dambana bilang destinasyon ng higit daang libong mga deboto sa nagdarasal at humihingi ng gabay at paggaling ng mga may sakit mula kay St. Padre Pio. Samantala, nakatakdang gawin ang formal na deklarasyon ng bagong status ng shrine sa pagdiriwang naman ng kapistahan ng St. Padre Pio sa darating na September 23. Ayan sa mga deboto ni St. Padre Pio, lalo po yung mga may sakit. Ako po yung nakapagsimba na dyan. Yung mga naka-wheelchair, yung halos talagang mayroong mga malalang karamdaman. Talagang ang faith, pananalig po, ang nakapagpapagaling din sa kanila. So yan po ang balita. Idineklarang ng Vatican ang St. Padre Pio sa Santo Tomas, Batangas bilang isang international shrine. Sa mga hindi makapupunta dyan po sa Batangas, meron din pong malaking simbahan din ang Padre Pio dito po sa may C5. Para hindi na ho kayo bumiyahe pa ng malayo. Salamat po sa mga nakikinig na nanonood sa atin every Sunday at sa lahat ng programa po ng DCRH. Monday to Sunday, 24/7. Lalo na po yung mga kababayan ho nating nasa iba't ibang panig po ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang hapon. At anuman po ang weather sa inyong mga bansang kinaroroonan ngayon. Salamat po sa inyong pakikinig at pakikibalita dito po sa DCRH. God willing, babalik po ako next Sunday, ganap na alas 8 hanggang alas 9 na umaga. Ako po si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At Pilipinas ang oras, 8:59 ng umaga. Sumainyo ang palatuntunang Isyung Pambayan. Muling